pag-usapan natin na mga kababayan. Sabi po nila, takot daw po ang prosecution na iharap si Colonel Raymond Lachica, mga kababayan, dito po sa impeachment ni VP Sara Duterte. At yan naman po ang sinagot ngayon, mga kababayan, ng kampo po ng prosecution sa pangunguna po ng kanilang spokesperson. Counsels for the prosecutors. Thank you, sir. Magandang umaga ho, Sir Alvin and Ma'am Doris. Magandang umaga din sa lahat niyang taga-pakinig ngayong araw. Good morning. Ano kaya ang strategy? Ba't ganun ang asta ni Acosta. Gina Acosta, Attorney Jay? Kumbaga, anong gusto niyang palabasin? Oo. No? Anong gusto niyang palabasin? What's the point? What is the point? Oo. Well, ayaw ko namang sabihin na sinasadya yan or he was coached, no? Or, but I would say is, hindi lang naman ng prosecution na nakapag-observe niyan. In fact, even several of the senators, no, have noticed it. Sabi, mga sagot mukhang template, no, or plakado, no. Tapos some have noted also yung way that when she answers questions, when it's the prosecution who's asking them, parang hirap siya makaintindi, no, kung English or Tagalog. But nakita natin when it was the defense's turn to ask in rapid succession yung mga questions. Okay, so mga kababayan, ito hindi ko sasangayunan tong sinasabi ni Attorney Benjamin Tolosa dito. Actually, tinanong ito ni Attorney Ligutan. Guys, ayaw kong tawag dito. Kumbaga tayo, bigyan ng maling pagkaunawa o pagkaintindi yung bagay na to. Alam naman natin na hostile witness or hostile witness itong si Gina Acosta. So therefore, alam naman na ng mga abogado yan na talagang hindi ito magiging madali. Na hindi ito talaga makikipagtulungan, hindi ito makikipag-cooperate, hindi ito makikipag-coordinate sa prosecution or sa mga prosecutors. Okay? So, ganun talaga mga kababayan. Kasi hostile witness to eh. Ito ay pabor kay VP Sara Duterte. No? Yun po yun. Kaya nga in-emphasize ni Attorney Ligutan, mga kababayan, na kung bakit pagdating sa amin, hirap kang sumagot. Di mo naintindihan, di mo nauunawaan, at para kang hesitant, 'di ba? Pero pagdating sa defense ay ang bilis-bilis mong sumagot. Ang emphasis po noon, mga kababayan, para sa ating mga viewers. Para sa ating mga viewers. Pero hindi po dahil, mga kababayan, na kumbaga inaasahan na talaga 'yan ng prosecution team, no? Na ganun. Kasi hostile witness 'yan eh. Hindi magiging madali ang laban. Kumbaga hindi mo makukuha ang loob niyan, mga kababayan, nandoon yan sa kabila ang pabor niyan. 'Di ba? Kaya hindi ko po sinasang-ayunan itong sinasabi ni Attorney Benjamin Tolosa. No, mga kababayan, ayoko naman po na kayo ay sabihin po natin na i-fake news kayo o kaya naman i-mislead kayo, 'di ba? Halos lahat English, tapos some were even technical, pero she had no problems answering them, no? Kaya naman niyang sagutin. Nung prosecution na ulit magtatanong, balik na naman dun sa nahihirapan. In fact, may mga other questions, very same questions, na mabilis niyang nasagot. Nung nagtanong ang defense, nung prosecution na nagtatanong, medyo nahihirapan na siya sumagot. No? But I'm sure kasama yan dun sa mga iko-considera, no, ng mga senator judges in determining her credibility as a witness. Para ma-continue lang, kasi parang bitin, partner eh. Palagi kasi niyang binabanggit yung Colonel Lachica, paulit-ulit, hindi ho ba? Para lang ma-satisfy yung pagkabitin nung viewing public, bakit hindi patawag na ng prosecution yung Lachica to finish the story? What is keeping the prosecution? What is the danger pag pinatawag ng prosecution si Lachica, attorney? Okay, well, una-una, it's still under consideration. No? As what you've said, lagi naman, we conduct an assessment after we present witnesses and then evaluate to see if this remaining witnesses are still necessary, no? Depending on whether we've already met our evidentiary targets. Ngayon, with respect to hostile witnesses, dapat po talaga maingat, no, ang pagpepresenta sa mga hostile witnesses. As a rule, you don't present a hostile witness unless it is absolutely necessary, no? Because it has inherent risks, no? Dahil kapag hostile witness yan, mahirap, hindi mo, may
hindi mo alam kung anong pwede niyang sabihin beforehand. So, yung propensity or ability niya to lie on the stand mas pronounce yung risk, no? I'm not saying that he's going to lie, pero what I'm saying is malaki yung risk na pwedeng mangyari yan, no? Especially considering in this case, considering what Ms. Acosta has stated so far about him, no? Pwede siyang ma-subject to personal liability, not in this case, but other cases, no? Opo. So, syempre, malaking chance na to save himself, baka mag-lie siya, or he will just stonewall, sasabihin lang niya, I won't answer that because of my right against self-incrimination. No? So, hindi siya ganun kabilis, although I understand, no, parang at first glance, it may seem like parang it's a no-brainer. Minention na siya ni Acosta, tawagin na natin siya agad-agad, siya na yung next witness. Pero, yun nga, ano, what we're trying to explain is, pag hostile witness kasi yan, dapat mas maingat tayo. Kasi by saying that, we're assuming that he's going to say the truth. Ano? Pero we have no basis to rely on that. No? Na So, pwede yun ang pala, gagawin. pwede pala, Attorney Jay, na hindi rin siya magsabi ng totoo. I mean, theoretically, pwede niya rin kayong i-block ng i-block ng i-block. Kumbaga, iso-stonewall lang kayo ng iso-stonewall pag nagtanong kayo dahil karapatan niya yun. Yes, kung nga kasing pwede siyang masubject to personal liability, so possible, no? Baka mag-invoke siya ng right against self-incrimination. Yun, mga kababayan, ako naiisip ko personally, no, hindi ko pa naririnig tong pahayag na ito ni Attorney Benjamin Tolosa. Mga ka-GP Natics, dumating na ako sa punto ng naisip ko, sabi ko, ito ay, di ba, ano siya, uniform personnel. So therefore, mga kababayan, ang kanya pong mga tawag dito, ang kanyang kilos, galaw ay tungkol sa mga impormasyon na talaga naman medyo alanganin, medyo delikado. So sabi kong ganun, wala tong gagawin na matino pagdating dyan sa pag itinayo mo yan o inupo mo sa witness stand. Bakit, mga kababayan? Ano lang to, mag-i-invoke against self-incrimination, sasabihin lang niya, gagayahin lang niya yung verbatim nitong si Gina Acosta, mga kababayan. Aray ko! Ano ba yung verbatim na yon? Ito ay confidential in nature, 'di ba? Sabihin niyang ganon, na ito ay talagang hindi dapat inilalabas. Yung mga tipong ganon, mga kababayan. Talagang papanindigan niya yon. So, ano lang, pagsasayang lang ng oras. Totally, tinuro naman na siya eh. Tinuro naman siya at saka, kung iisipin natin, sabi nga dito, napakadelikado. Delikado talaga. Kasi unang-una, wala din yung pangalan niya pagdating doon sa mga record eh. Pagdating sa mga papel, paper trail, wala rin yung kanyang pangalan eh. 'Di ba? Pwede niyang sabihin, anong kasalanan ko dyan? Hindi naman sa akin ibinigay. Pwede niyang pagsinungalingan yan. Kasi nga walang paper trail. 'Di ba? Si Gina Acosta lang makapagsabi sa kanya. So therefore, para sa akin, useless na nagamitin ito or iharap dyan. Pero sabi ni Attorney Tolosa, hindi naman po sila, mga kababayan, natatakot. Kaya lang, syempre, ito yung kanilang pamamaraan kung iharap ba ito o hindi. Isipin na lang natin ito ay para mapadali natin ang usapin. Kasi kung iharap mo ito, mag-i-invoke, iiwas at iiwas ito sa mga katanungan na maihulog si VP Sara Duterte. 'Di ba? Mag-i-invoke yan against self-incrimination. Tapos sasabihin yan, mga kababayan, na pag-usapan na lang natin sa executive session kasi nga itong usapin na ito, yung hinahawakan natin, ay confidential in nature. 'Di ba? Yun, ganun ang sasabihin yan. Niya, no? And kung meron nating existing like ongoing investigations against him personally, so malaki talaga, no, yung possibility na ganun gagawin niya. Pangalawa, meron kasi talagang inherent disadvantages yan, no? So for example, if we ask him, if we call him as a hostile witness, nakita natin, no, yung cross-examination kahapon ni Ms. Acosta. Since they were allowed to ask leading questions, although technically, friendly sa kanila to, no? Di natin may pagkakaila na empleyado hanggang ngayon ng Vice Presidente to, no? In fact, she admitted she even met with the Defense Counsel last week or last week, no? Anong nangyari dun sa cross-examination niya? Ang nag-supply ng lahat ng details yung counsel, no? For the defense. And she was just saying, yes, agreeing to everything. Diba? Lahat ng detalye nang galing sa kanya. So, yun ang isang risks niyan when you call a hostile witness kasi pinapayagan on cross leading questions. So, gano'n naman ang mangyayari. So ngayon, di ba, sa konsiderasyon dyan na pwede is,
Again, hindi ko pa sinasabing we won't call him anymore, no? But I'm just explaining why the decision is not that easy to make, no? Kasi nga, mukhang mga tao, ilang beses na natin narinig si Colonel Chica, patawag na, no? But I'm just explaining. Yeah. May Yan yung mga tinitimbang natin. may dyan. implikasyong Oo. legal po pala. Kasi sa amin, hindi na kami abogado, as a spectator, Patawag yan, parang oo. ang logical na susunod, hindi patawag nyo sila Oo. Chika, paulit-ulit na binabanggit sila Chika, di patawag ninyo. kaya nga. Hindi pala ganun kadali yun sa legal proseso pala. strategy. Sige, go ahead. Oo, kasi nga wala naman tayo mapapala eh. Kumbaga para sa akin na ibigay na lahat ni Acosta yung mga kailangan natin malaman na itong pera nung unang release nung December 2022, mga kababayan, ay inirelease ang pera na 125 million dito kay Raymond La Chica sa utos ni VP Sara Duterte, 'di ba? Ipaniliwanag na 'yan paano 'yan na inirelease sa pamamagitan ng 'di ba? 4 na duffel bags, mga kababayan, tapos isinakay pa dun sa sasakyan at diretso na. O, tapos yung mga susunod, 80 million, tapos humihiling pa ito ng nagbibigay pa ito ng mga karagdagan, 'di ba? Na yung kulang sa 80 million plus, mga kababayan, ay yun naman ang sumunod na inirelease. Hanggang sa 4 na beses po yun na nangyari, mga kababayan. First quarter, second quarter, at third quarter ng 2023. So para sa akin, mga ka-GPnatics, pag-aaksayan na talaga ng oras, naiharap mo pa itong si Raymond La Chica. Yan kasi niyayabang nila ngayon eh. Sabi nila, Chica, hindi naman ako natatakot na kahit iharap nyo ako dyan eh. Pero, useless na yan. Sa legal strategy, mga kababayan, napakadelikado pa kung tutuusin na iharap mo itong tao na to dahil magsisinungaling din yan. Nakita natin si Gina Acosta, mga kababayan, na na-coach, di ba? Nakita natin na sa tuwing pagtatanong ng defense, dahil mga leading question na yan na pwedeng itanong sa cross, mga kababayan, pwede rin niyang gawin kay La Chica. Kung sabi nga nila, the sauce of the gander, mga kababayan, or the sauce of the goose is the sauce of the gander. So kung ano yung gagawin nila kay ano yung ginawa nila kay Acosta, ganun din yung gagawin nila kay La Chica. So baka malagay pa tayo sa alanganin. Nakuha naman na natin lahat ng sagot. 'Di ba? Nagtiwala si Acosta kay La Chica sa utos ni VP Sara Duterte. Yun na lang yun eh. Kailangan na lang natin gawin dito, ipakita yung nexus, mga kababayan, na kung saan ikakabit kay VP Sara Duterte. Paano ba naging liable? Paano ba naging responsible si VP Sara dito as a head of the office? Siya ang nag-utos. Kaya siya po ang humiling na magkaroon ng confidential funds. Siya rin, mga kababayan, ang nag-utas kay Gina Acosta na tawag dito na i-encash ang confidential funds. Siya din po ang nag-utos kay Gina Acosta na i-release ang confidential funds papunta kay Raymond La Chica. 'Di ba? Oh, at nakita natin sa mga pirma, hindi nila pwedeng sabihin na hindi liable, na walang pananagutan si VP Sara Duterte doon. Bakit? May mga pirma siya eh. Kaya nga tinatanong kanina si Ortonio, meron ba mga pagkakataon na meron ka mga pinirmahan na hindi alam ni VP Sara Duterte? Wala. Meron bang mga pagkakataon na may ginalaw ka dyan na hindi alam ni VP Sara? Wala. Lahat alam, lahat ng kilos nila ay kailangan ipaalam kay VP Sara Duterte. So, hindi sila pwede magsasabi, mga kababayan, na ano na yan, wala nang alam si VP Sara Duterte pagkalabas ng OBP, pagkalabas ng DepEd. Sa chain of custody na nagkakaroon ng problema sa kanila na yan. Hindi pwedeng ganun. Diba? Tama ko yun. Yung sa parte mismo ni La Chica, parang limasin ko na lang yung pagbanggit ng pangalan niya eh. Okay, isa pa to. Tama yung sinabi ni Accord. Sundalo si La Chica, baka maging igniter pa siya favorable kay Sara sa 2028. Tandaan po natin, mga kababayan, kung bakit nila ipinapasok pilit yung 18 na kargador, 'di ba? Kung bakit kailangan nilang kunin si Gutesa noon, kasi pang-ignite. Kasi yan ang magiging smoking gun, mga kababayan, o kaya naman ay pwedeng sabihin natin magpahikayat, 'di ba? Kumbaga magpataas ng silakbo ng damdamin ng mga uniform personnel. Isa rin 'yan. Hindi man binabanggit Dito sa proceedings na ito. Sa palagay ninyo, makukumbinse siya ng prosecution man o ng depensa na humarap ka na dito on your own.
Well, actually, Mr. Oris, no, kung man hindi namin siya tatawagin, for example, assuming that will be the decision, pwede siyang tawagin ng defense, no? Kasi sa pre-trial brief nila, naka-name naman doon. I think 5 unnamed or naka-identify 5 unnamed representatives from the VP SG, no? So, pwede nila siyang tawagin, no? Kung he wants to clear his name, pwede, no? O they want him to clarify matters stated by Ms. Acosta, pwede nila siyang tawagin, no? And then we will cross-examine him. Oo. So, walang question na hindi kami natatakot na mapunta siya on the stand. We will welcome that if they'll do it, no? And then we will cross-examine him. Pero how to go about it ang kumbaga pinag-uisipan namin, which is mas strategic ba na kami natatawag or let them call him, no? Kasi kung may absolute necessity pa ba for us to take that risk na tawagin siya, no? Or hindi na ba kailangan since yung mga evidentiary targets namin ay mapaprove na namin kahit hindi siya tawagin, no? Halimbawa sa ngayon, so far, ang nasabi na ng mga testigo namin, malinaw na nakapag-withdraw na nitong bulto-bultong pera na to. Let's talk about OVP. So nakuha yung 500 million pesos at inamin naman ni Ms. Acosta. Binigay niya yan lahat kay Mr. Lachica na hindi SDO, hindi Fidelity Bonded Officer. At sinabi din niya, binigay niya yan dahil lang sa kautusan ng Vice Presidente. Ginawa niya dahil nagtitiwala siya at si Vice Presidente dito kay Colonel Lachica. No? So maliwanag na tayo doon sa punto na yon, no? At doon sa naman sa punto ng paano to liniquidate, narinig natin nagsalita sila Attorney Roderick Wamil and Ms. Eileen Del Campo at inisa-isa na nila yung mga observations nila about dun sa documents na sinubmit. So baka at patuloy pa tayo magpepresenta pa no, ng rest of our witnesses. So that's why we'll evaluate kung absolute need pa ba kay Lachica or mabubuo naman yung kwento even without calling him. Okay, ngayon, balikan natin yung article. Article 1 na hindi ho ba? Ang testimonya ba ni Acosta ay sapat na para patunayan yung nakalagay doon sa Article 1? Baka lang kasi nalilito na tayo, nalilihis tayo. Hindi na Ano nga ba yung Article 1? Pataas mo, Gilliam, hindi ko mabasa. Ang nakalagay po doon na violation ay, oy, itaas mo, hindi ko putol. Ang nakalagay doon ay culpable violation of the Constitution, graft in corruption, at betrayal of public trust over the alleged misuse of the 500 million peso confidential funds ng OVP at 112.5 million ng DepEd. Tanong, sapat na ba ang testimonya ni Acosta to prove these articles? Okay. I hope you'll understand na hindi ko kayang sagutin yan ng yes or no dahil baka hindi nyo na ako makausap ulit at mamaya pa naman magbibigay ng kautusan ng presiding officer about violations of subjudice rule. Okay. Sorry. It's okay. But what I can say is Merit na kasi yung pinag-uusapan doon, yung tanong ni Alvin, kaya ayaw niya sagutin. so far, this is what we've been able to show no through our witnesses. No? Ito na yung establish natin. Sabi nila Attorney Roderick Wamil, kapag there's a demand to liquidate and you fail to liquidate it, no, the accountable officer is that is prima facie evidence that the accountable officer used those funds for personal purposes. No? So may presumption na under the law kapag hindi nyo siya na-liquidate ng tama. Okay. So far, ano na yung napapakita natin? So again, napakita na natin na lumabas talaga tong pera na to. Napakita na natin na tong, let's talk about first with OVP, no? Dahil from OVP si Ms. Acosta. Napakita na natin, again, inamin niya, itong pera, linabas niya, no? Binigay niya, upon receiving it, binigay niya kay Colonel Lachica. At upon instructions yan ng Vice Presidente. No? At sinabi nila Attorney Roderick at si Eileen Wamil, hindi yun pwede dahil ang SDO, dahil nga siya ang Special Disbursing Officer, siya lang dapat ang may hawak niyan. No? Hindi niya yan pwedeng ibigay sa ibang tao. No? Pero linabag niya yun. In fact, babalikan natin anong sinabi ni Miss Eileen. Dahil, remember, this is not the first time that Ms. Acosta made this admission. No? Ginawa din niya itong pag-amin na to dun sa House of Representatives. Ano? At sabi ni Miss Eileen, dahil sa pag-amin na yon, she considered it as direct violation of the Joint Circular 2015-01. No? So much so that because of that, along with other reasons, but malaking factor yan, no? Which brought her to issue notice of disallowance. No? Dahil nga, ganun siya kaseryosong paglabag ng Joint Circular 2015-01, yung kautusan ng Vice Presidente na yun. Hindi, Attorney Jack naman, kaya ko siya tinanong is para i-prove na hindi naman na kailangan i-trace kung kanino ba talaga napunta ang pera.
The fact na merong utos ang Vice Presidente dun sa Special Disbursing Officer Oo. na ibigay yung pera na yan kay Colonel La Chica is already enough. Hindi mo na kailangan malaman kung totoong tao ba yung piatos na yun, Paano? kung binigay ba ni La Chica talaga sa ibang tao o binulsan niya o hindi na kailangan yun. Tama ho, para safe yung sagot ko. Again, that's why I'm referring to the response of our witness, no? Na yan ang sinasabi nila. Na nagkikick in na kasi dyan yung prima facie evidence na rule, no, under the joint circular. Dahil nagkaroon ng failure to liquidate, no, tapos clear na meron silang seryosong paglabag dito sa joint circular na to, no? Dahil nga it's prohibited, yan mismo ang inutos ng Vice Presidente. Plus, aside from that fact na meron din silang nakitang irregularities, hindi ho ba, about dun sa puro acknowledgement receipts lang ang pinapadala nila, no, to liquidate the funds. Wala kahit isa na official receipt na pinadala, no, kahit ang pinag-uusapan natin, millions worth of supplies na supposedly binili nila, no, along with the other issues, yung mga acknowledgement receipt na walang firma, walang date, no, yung mga ganun ho. So, if Sige. you'll take it together, no, yun ho ang point doon, no, na magkikick in na tong prima facie evidence na to. Again, ang prima facie evidence means unless overturned, yan na ho ang napapatunayan na dyan, no? Parang may Hindi, palagay ko mas magandang tanungin ganito, mga kababayan. Kasi sa mga legal luminaries, normal lang para sa kanila na madali nilang maintindihan na mayroon ng prima facie evidence, 'di ba? Meron ng reasonable certainty of conviction, although hindi ito criminal liability, 'di ba? Pero mga kababayan, ang tanong kasi diyan, ito bang ebidensya? Ito bang mga pinahayag ni Gina Acosta, 'di ba? Ay o ng mga witnesses ay sapat na para po ma-convince ang taong bayan to convict VP Sara Duterte. Kasi mahalagang factor ang mga tao eh. Mga tao ang nanonood dito, mga tao ang nag-aabang. Kasi kung ako ang tatanungin, mga kababayan, sa mga sabihin natin kahit papano meron namang pagkaunawa o pagkaintindi, mayroong pinag-aralan kahit papano, di man nakatapos, para sa akin sapat na. Sabi nga kanina, mga kababayan, una, sila ay lumabag sa joint circular. Ang SDO si Gina Acosta. Siya dapat ang magbibigay direct to the recipient of dun sa pera, sa reward, di ba? Pero ibinigay niya kay La Chica, and then La Chica did the the tawag doon, mga kababayan, disbursement, di ba? Pero wala nang alam doon si Gina Acosta. Now, mga kababayan, kailangan pa bang makita natin ang nexus, connection, kung paano napunta or ito ba ay napunta, kanino napunta ba kay VP Sara Duterte? Kailangan natin yon para sa mga pangkaraniwang tao na hindi nauunawaan, 'di ba? Yung mga bagay-bagay, kailangan po yun na maipakita, maiparinig. 'Di ba? Hindi lang pwede, mga kababayan, na sasabihin natin kasi nga ang una dito, at least we already built the foundation, 'di ba? Na ano natin yung haligi kasi dito, sabi kanina ni Attorney Lulu, mga kababayan, dahil nga itong sila Amy, dinadivert nila. Pinupunta nila ang kasalanan kay Gina Acosta bilang isang SDO. Pero ang totoo, ang head of the office, mga kababayan, ay itong si VP Sara Duterte talaga. She was the one na humiling kay Pangulong Bongbong Marcos to have yung confidential funds. Siya po ang nag-utos kay Gina Acosta to encash the confidential funds. And she is the one, mga kababayan, ang nag-utos kay Gina Acosta to release the funds to Colonel La Chica. Sa atin, kung iisipin natin, enough na yun eh. 'Di ba? Enough na yun eh. May prima facie evidence na doon. At meron ng paglabag doon kasi may failure to liquidate sila. 'Di ba? Kaya lang, mga ka-GP Natics, hindi yan maiintindihan ng mga pangkaraniwang kababayan natin. Kailangan marinig nila na ito ay inutos ni VP Sara Duterte na kinabang. Narinig na, inutos ni Sara. Pero ang tanong, sasabihin nila, nakinabang ba si VP Sara Duterte? Kasi ang tumatakbo sa isip nila, nagamit naman pala sa maayos eh. Nagamit naman pala sa pagkain.
Nagastos naman pala sa mga table, sa lamesa, 'di ba? Sa mga upuan, nagamit naman pala sa mga medicine. So ang isip nila, mga kababayan, na gamit sa tama. Pero hindi yan hindi yan yung nilalaman ng joint circular. Hindi yan yung requirements, kaya nga may joint circular, merong fidelity band, mga kababayan, para gamitin sa tama. Kailangan maipakita natin what is the connection or paano nagkaroon ng connection ito kay VP Sara Duterte. Yes, siya ang nag-utos, pero napunta ba to sa kanya? Yan ang magiging papel, mga ka-GPnatics, noong mga iba pang mga witness. And I believe one of them is si Ramil Madriaga, na kung saan kinukwento niya noon, kung naalala ko lang ng maayos, if my memory is right, sinabi niya, mga kababayan, na siya ang nag-deliver din nung pera, 'di ba? Doon sa Timog. Oh. At kanino papunta yung mga 'yon? Sa mga tao ni VP Sara Duterte, 'di ba? At kung saan-saan. So sino ngayon? Hindi ang tanong, tatanungin nila na hawakan ni VP Sara, hindi. Pero sino ba ang makikinabang? 'Di ba? Kung ito ay ginamit sa kampanya, sino ang makikinabang? Kung ito ay ginamit kung saan sa kanyang mga kaalyado, sino ang makikinabang? 'Di ba? Ang pakikinabang naman kasi, hindi yan yung diretso sa bulsa. Siyempre nga sabi natin, ang mga opisyal, matataas na opisyal ng gobyerno, hindi yan sila mismo ang hawak. Meron yung mga tao sa baba na sila ang mag-aasikaso, na sila ang magpapatupad. Ang ano na lang nun, sino ang nasa likod ng mga taong to? Yung trabaho ba na ginagawa nila, yung binabayaran ba nila, sino ang benefactor? 'Di ba? Si VP Sara Duterte. Kailangan yun ang maipakita eh. Ako na sumasagot dito sa tanong ni Alvin. Mga kababayan, kasi hindi masagot ni hindi masagot ni Attorney Tolosa. Hindi dahil hindi niya alam. Alam niya 'yan. Kaya lang, mga kababayan, magkakaroon kasi ito ng problema doon sa impeachable court or doon sa impeachment court, 'di ba? Magkakaroon nito na mapipreempt, mapiprejudice, mga kababayan, 'yun ang nangyayaring trial. So hindi niya sinasagot talaga. Oh. Nakakatawa yung mga name mong nung nabigyan, kaya nga eh. Lalong-lalo na dun sa isa, mga kababayan, hindi ko talaga makalimutan. Yung sinuso yung bilat. Oh. Siguro enough ng statement ni Limuel Ortonio na si Sara ang mastermind ng confidential fund. From request, withdraw, release, and liquidate. Sabi ni Ma'am Remia Pasiolan. Sa inyo po, sapat na yon. Pero paano po sa mga hindi nakakaintindi? Like those mga kababayan natin na no read, no write. 'Di ba? Like po yung mga laging nandoon sa, sabihin po natin nasa lansangan, yung iba naman laman po ng sakahan, 'di ba? Dahil ang trabaho nila ay puro pagtatanim. Yung mga iba na yan, hindi mo nila nagigets kaagad yan. So ang kailangan, marinig po nila, at kailangan, hindi lang tayo, dahil ang unang-una, mga ka-GPnatics, mabibigyan natin ng sabihin natin, magiging malaking factor tayo, pero ang unang-una dyan, yung mga senador. Kailangan, ma-fully convinced natin sila, ito ay ang nakinabang si VP Sara Duterte. 'Di ba? Na siya ang naging benefactor ng mga perang ito. Kasi ngayon nakikita natin walang pinuntahan yung mga pera. 'Di ba? Binawi pa yung mga ARs. O para para walang paper trail. O. Pati bilat nasama. Kaya nga po. Kaya sa akin naman, sa atin kasi madaling intindihin eh. Sapat na yan para sa atin. 'Di ba? Para sa atin, makonvict na yan si VP Sara Duterte. Sabi nga nila, kung sa ibang bansa yan, nakakulong na yan ngayon eh. Pero, dito kasi sa atin, maraming mga no read, no write. Maraming mga tao na mahirap pang unawaan. Ang gusto nila, makuha nila talaga yung punto na nakinabang ba talaga si VP Sara Duterte dito. Yun ang kailangan na ipakita. Kaya, mga kababayan, konting tiyaga pa. 'Di ba? Konting tiyaga pa.
Anyway, mga ka-GP Natics, maraming salamat. Take 2 tayo ha. After, ano, ilan ba? 9 o'clock guys. 9 o'clock.